sa inyo ng mabuting balita hinggil sa kaharian ng ating Panginoon. Hello, Mr. Machete. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin upang makapaglingkod at makapagtawid sa inyo ng mabuting balita na ukol sa ating kaligtasan. Mga kapatid, sana po ay maging kapaki-pakinabang ang ating pagkakatipong ito. Iniintay ko lang po yung aking co-host na pinsan ko, si Brother Jojo or Archie Franco. Anyway, good morning to all. Medyo madilim. Under lang tayo, nagtutulog tayo. Kasi baka may makakita sa atin at hindi po ligid kasi sa ating kaalaman, mga minamahal, na ito po ay panahong mapanganib. Tayo po ay nasa yugto ng kasaysayan na talagang sobra na ang panganib ng buong sangkatauhan. Sa paligid natin ay nakakarinig na tayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan, matinding kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkakaroon na po ng mga giyera at ang mundo ay dumaranas din po ng iba't ibang uri ng kasakunaan. Naririyan po ang bagyo, lindol, tornado at marami pang mga magsisilbing babala ng Diyos para sa ating lahat upang tayo'y magsibalik sa Kanya o sa tamang dapat nating maging kalagayan. Sapagkat ang mundo ngayon ay balisang-balisa na po sa mga bagay nitong sanglibutan. Tayo ay masyado nang naakit ng labis na kinang nitong sanglibutan. Kaya mga minamahal, nawa loobin ng Panginoon na tayo ay mabalik sa tamang landasin, sa tunay na kahulugan kung bakit tayo umiiral dito sa sanlibutan. Balikan po natin ang ating kasaysayan, which is ang kasaysayan ng tao. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Una, ang liwanag, at sumunod ay ang kalawakan at ang lupa na ating tinatahanan ngayon. Mga minamahal, ang tanging naririnig ng unang tao na si Adan ay ang tinig ng ating Diyos, tinig ng ating Panginoon. At nang likhain ang ating unang naging magulang na si Eva, ay doon nagsimulang madaya ang tao. Dahil nga sa mahinang sisidlan ang tao, ang babae, ay nadaya po at doon po
nagsimulang umiral ang kasalanan na ang naging kinatunguhan ay kamatayan. Tunay po mga kapatid na ang kasalanan ay naging simula ng kapigatian dito sa sangkalupaan, sapagkat dito po nagpasimulang umiral ang kamatayan. At dahil yun po ang naging kabayaran ng ating pagsuway sa utos ng Panginoon. At kaya naririto po ang inyong abang lingkod upang hilahin o hikayatin kayo na magbalik sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat hindi lamang po sa tinapay tayo maaaring mabuhay, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Katunayan po, katotohanan na ating narinig, sinabi niya nung una na siya, ang ating Panginoong Jesucristo, ang daan at ang buhay na katotohanan. Siya po ang tunay na anak ng Diyos na isinugo upang maipangaral sa atin ang katwiran at kalooban ng ating Ama na nasa langit. Tunay na ipinamala sa atin ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak ang buhay na walang hanggan. Opo mga kapatid, sa kabila po ng mga kabutihang loob na ipinamalas kasama ng mga himala, ay pinatay nila ang anak ng Diyos upang nang sa gayon ay huwag mawala sa kanila ang kapangyarihang iniingatan ng kaaway ng Diyos. Namatay po ang ating Panginoong Jesucristo upang makita natin ang katotohanan na may buhay na walang hanggan. Kung tayo ay susunod at ating isa sa pamuhay lahat ng mga katwiran at kalooban ng Diyos na ipinangaral sa atin ng Panginoong Jesucristo. Atin pong tatamuhin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal, sana sa pamamagitan ng maliit na kaparaanang ito ay makahikayat tayo ng mga kaluluwa na magbalik sa piling ng ating Ama na nasa langit. Ibalik natin ang ating mga tainga, ang ating mga pakinig sa mga salita ng Diyos, sapagkat ito po ang kapangyarihan at katotohanan na magpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Sapagkat iingatan po tayo ng ating Panginoon at tayo ipagsasanggalang sa lahat ng kasamaan. Kaya mga kapatid, sana po ay ating maunawa, loobin ng Panginoon na ipagkaloob sa atin ang ganap na pagkaunawa sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga salita hinggil sa ating kaligtasan. Tunay po na may darating na kapahamakan at ang tanging kaligtasan natin ay ang pagyakap at pag-iingat sa mga salita ng Diyos. Ingatan natin ito sa ating puso
At loobin ng Panginoon na maisapamuhay natin sa pang-araw-araw nating pag-iral dito sa lupa ang lahat ng mga tagubilin, mga katwirang itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sana po kung meron tayong mga katanungan hinggil sa pananampalataya ay gusto po natin. Hello sa inyo lahat na minamahal. Sana ay nasa mabuting lahat na kalagayan. Huwag po tayo mabalisa sa mga nagaganap dito sa ating bayan. Bagkus ay magpatuloy po tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin upang nang sa gayon ay magsipanumbalik ang ating mga kapatid, ang ating mga kababayan, ang ating mga magulang, anak, kaibigan at mga kamag-anakan. Ito na po ang panahon na ating hinihintay, ang ating pagbabalik sa ating Panginoong Jesucristo upang nang sa gayon ay sama-sama tayong magsipaghanda sa darating na pagliligtas ng ating Panginoon. Subalit, bago mangyari ay ayon sa nasusulat, lilitaw sa ating kalagitnaan ang kaaway, ang tinatawag na kaaway ni Kristo o anti-Kristo. Yan po ay isang tanda kapag ito'y nahayag na, yung anti-Kristo, ito po ay isang tanda na malapit nang bumalik ang ating Panginoon sapagkat siya po mismo ang magwawakas sa kapangyarihang taglay nitong Antichrist na ito. Tunay na marami pong hihirapan at papatay yung Kristiyano itong Antikristo na ito. Subalit huwag po tayong matatakot sapagkat gaya ng ating narinig na sinabi ng ating Panginoon na huwag nating katakutan ang lahat ng mga pumapatay ng laman at pagkatapos nito ay na silang kayang gawin pa. Kundi bagkus ay ating katakutan yaong pagkatapos mamatay ng laman ay mayroong kapangyarihan na itapon ang ating kaluluwa doon sa impyerno. Kaya sana mga kapatid, magpakatibay tayo sa pananampalataya sapagkat gaya ng nasusulat, yaong mga pagtiis, makapagtiis hanggang sa uli ay sila ang maliligtas. Sana sa aliit na kaparaanang ito ay ating kamtan ang pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya loobin ng Panginoon mga kapatid na tanggapin natin ang salita ng Diyos which is the Holy Spirit. Ang salita po ng Diyos gaya ng aking naitawid sa inyo noong unang mga pahayag ay ang Espiritu Santo. Ito po ay ating tatanggapin sa pamamagitan ng una ng pagsisisi at patuloy na pag-aaral, paghahanap sa kaharian ng Diyos. Tayo'y gagabayan ng salita ng Diyos, which is the Holy Spirit, at ating masusumpungan ang kapayapaang ating hinahanap, ang pananampalatayang ganap na may kalakip na gawa. Kaya mga minamahal, sana ating ingatan sa ating puso ang salita ng Diyos. Tayo po ay magpakatibay. Anumang kongregasyon ng ating kinaaaniban, magpatuloy po tayo sa pakikinig
At wag lamang po nating gayahin yung ginagawa ng mga mangangaral na sa halip na magmahal ay nagtuturo ng kapaitan o ng galit sa kapwa. Anumang kongregasyon ng ating kinabibilangan, tayong lahat na mga nananampalataya kay Jesucristo sa ating Panginoon ay iisa lamang po. Bagamat tayo ay bahagi lamang ng puno. Ang puno po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ulo ng ang kaharian o ng iglesia, ng kapatiran. At ang kapatiran po, ang iglesia po, ang simbahan, ay ang tao, tayo, na nagkakaisa at sumasampalataya. Sinabi ng Panginoon na sino man, saan man, na may 3 o 2 na nag-uusap sa aking pangalan, ay naroroon siya sa ating puso, sa ating gitna. Naroroon ako sa kanilang kalagitnaan, which is ang ating puso. Kaya ingatan po natin ang salita ng Diyos, ang Espiritu Santo sa ating puso. At nang sa gayon ay tayo ay magabayan nito at ating maunawang ganap ang lahat ng mga kahulugan ukol sa katwiran at kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sana po sa pagkakataong ito ay ating tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sana magsilbing kaaliwan ang salita ng Diyos sa inyong puso. Alam ko po na ilan sa mga kapatid nating Kristiyano ay hindi pa ganap na nauunawa o umiibig sa ating Diyos, sa ating Ama, sapagkat tunay na napakalakas po ng kaaway. Ang hatak nitong sanglibutan ay tunay na naglalayo sa atin sa kamay ng ating Ama sa langit. Sapagkat gaya ng nasusulat, sinasabi ng Panginoon na ang mga tao sa panahong ito ay nagsisisamba at nagsisipagpuri sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yun nga po mga kapatid, tunay na ang puso ng sangkatauhan ng nakararami ay nasa sanglibutan. Sapagkat kung nasaan ang ating kayamanan ay naroroon ang ating puso. Higit na iniibig ng sangkatauhan ang mga bagay nitong sanglibutan. For example, mga minamahal, naaatim ng isang ina na iwan ng pamilya, iwan ng mga anak upang magtrabaho sa malayong lugar doon sa abroad. Ilang taon, 2 taon, minsan inaabot ng hanggang 5 taon na nagtatrabaho sila sa abroad upang nang sa gayon ay makatikim ng kaginawahan, kumita ng dolyar. Subalit ang panahon, ang pag-iral ng kanyang mga anak dito sa lupa ay hindi na po yan maaaring ma-rewind. Yung mga nami-miss ng ating kapatid na nasa abroad, yung paglaki ng kanilang mga anak, hindi na po yan ma-rewind. Yung mga panahon na yun ay mga ginintuang kaloob mula sa langit. Subalit tayo pagpapalit natin ito dahil sa ating pagnanais na guminhawa. At ito'y ating inaabot sa isang malayong pook
malayo sa ating mga mahal sa buhay. Subalit mga minamahal, naririto po sa atin sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. At hindi na po natin kailangan pang lumayo upang magkaroon ng ginhawa at kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa salita ng Diyos ay ating makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa ating lahat. Alam niyo po, elementarya pa lang ay tinuturo na sa mga paaralan na ang Pilipinas ay mayaman sa likas na kayamanan. The Philippines are rich with all natural resources. Hindi lamang po Pilipinas, ang buong mundo mayaman po sa biyayang kaloob ng Diyos. Subalit, ang kayamanang ito ay sinasagkaan ng kaaway. Sinasagkaan ito ng mga batas na nililikha ng tao na siyang pinaiiral sa ating lipunan. Ito ay mga batas na pansarili o mga batas na nililikha sa pamamagitan upang mapangalagaan ang kanilang mga pansariling interest. Kung kaya nagkakaroon, ang nangyayari ay demokrasya lamang po ng iilan ang nagaganap, hindi po pangkalahatan. Dapat po ang demokrasya ay para sa pangkalahatan, hindi para sa iilang tao lamang. Dahil nga po sa mga batas na nililikha, kinakathan ng tao, ay nagkakaroon ng mga pagkukulang. Lumalaganap ang sari-saring kahirap. Ayun nga hanggang sa maisipan na ng ina ng tahanan na magtrabaho sa abroad upang makatikim ng ginhawa. Kaya mga minamahal, sana maintindihan natin ang katotohanan na ito ang papalaya sa mga bilanggong kaisipan. Kaya sana magtulungan tayo na ating papaghariin ng pag-ibig dito sa lupa upang sa gayon ay maging handa tayong lahat sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay maunawa po ninyo. Hanggang dito po muna mga minamahal at magbabalik po ang inyong abang lingkod. Brother Jaime po, ang pinakamaliit sa mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Sana pagpalain po tayong lahat at mag-uukol po tayo ng isang maikling panalangin bago po tayo magpaalam. Subalit loobin ng Panginoon, magbabalik po ako sa inyo sa oras na ipagkaloob ng Panginoon. In His will, God's will. Tayo po manalangin. Ama naming banal, salamat po sa pagkakataon na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ama naming nasa langit, gabayan mo po kaming lahat na sumasampalataya sa iyo. Loobin mo po na ang mga nakapakinig ng iyong salita ay manatili hanggang sa huli upang nang sa gayon aming tamuhin ang ipinangako mong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa lahat ng biyayang kaloob at pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Sa pangalan po ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo, kami ay laging nagpapasalamat at dumadalangin sa iyo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mula nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan.
Amen. Salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Manatili po tayo sa pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at pakatandaan po natin na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang kapurihan magpakailanman. Salamat po mga minamahal. Saudi mo na to. 나의 이름을 오늘 이 밤에